Malamang sa malamang brother, nagkaroon ka na rin ng inquiry na ganito. Paano pag walang bubble show, magkano na lang? Eh sir, may sound system na kami, magkano po ang bawas? Sir, may host na kami, magkano na lang po? Sige na sir, bigay mo na para hindi na ako mag-inquire sa iba, ikaw na lang kukuhanin ko. Magandang araw sa inyo mga brother and welcome sa another video ng Magic na Walang Daya. Konti lang. So bago natin pag-usapan yung mga future client mo, baka gusto mong bumili ng bao shirt for only 300 pesos, available siya sa white and black. Para sa nalalapit na charity show ni Mardy de Guzman. Nakatulong ka na, nagka-t-shirt ka pa. Let's go! Ito nga yan mga brother, no? May mga future client tayo or mga nag-i-inquire sa atin na talagang minsan ganun yung nagiging tono ng pananalita, no? Yung tipong may pananakot pa mga brad, no? Hindi na kukuha sa iba, ibigay mo lang yung presyo na gusto ko. Pero ikaw naman, minsan mapipilitan kang kagatin yun, lalo na pag wala ka pang show sa Sabado at Linggo, Friday na. Kakagatin mo yon. Lalo na kung napakalaki talaga ng pangangailangan mo. At yung mga ganong kliyente, Brad, ngayon lang halos nagkakaroon ng lakas ng loob para sabihin yun sa mga performer. Alam nyo kung bakit? Marami na kasing performer. Marami na silang choice na pwedeng pagpilian. Hindi kagaya ng dati na kliyente ang nag-aagawan sa magician. Pero ngayon, iba na. Magician ang nag-aagawan sa mga kliyente. Mga looking for blah 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 blah. Wala pang isang minuto, brother, 300 comment na. Ibig sabihin, congratulations sa mananalo. Ganon ang nangyayari ngayon, mga brother. Kasi nga, marami na. Imagine mo, brother, no, may mga kliyenteng ganyan na from 15,000 ka, for example, babarating ka hanggang kalahati ng 15,000 o mahigit pa. Pero, brother, ang gusto nilang performance mo kagaya ng 15,000. Dapat walang pinagkaiba. Isipin mo, brother, sila ang nasusunod. Hindi ikaw. Tastas. Nasanay kasi sila sa mga performer na kumakagat naman ng ganon. Pero siyempre, wala na mga amin eh. Siyempre, nakakahiya yun. Paano pag walang puppet? Paano pag walang balloon twisting? Magkano na lang? Ang sarap sagutin, no? Ma'am, paano kaya kung wag ka na magpa-party? Mag-inom na lang tayo. Gin bilog, oh. Kidding aside mga kaibigan, no? Ganun talaga yung nangyayari minsan, no? Sa mga client, no? Talagang, kumbaga, grabe sila mamalengke. Grabe sila mambarat. As in, barat na barat talaga. Pero wala naman silang alam kung magkano yung bili mo sa props mo. Wala naman silang alam kung magkano ang bili mo sa ahas mo at kung magkano ang halaga ng pinapakain mo dyan. Hindi lang yung mga brother. Meron kang manok, meron kang rabbit, meron kang aso. Ang mamahal na mga pagkain ng mga yan, di ba? So from 15,000, babarating ka ng 7,500, minsan baka 7,000 na lang. So, ang mangyayari, no choice ka, kakanain mo na yon. Wala namang masama dun. Kung yan naman ang diskarte mo, brother, di banatan mo. Pero, Brad, paalala lang. Yan ginagawa mo na yan, hindi yan magre-reflect ngayon sa mga darating panahon. Sa mga susunod na henerasyon. Pero ikaw ang unang tatamaan dyan, brother. Kasi, Brad, diyan ka na nabubuhay sa ganyang marketing. So, ibig sabihin, brother, kung nagkaroon ka ng client ngayong March at maraming nakapanood sa'yo, syempre, ikikwento yan ng mami kung magkano kanya nakuha. Ang mangyayari ng brother, yung mga gustong kumuha sa'yo, ganun lang din ang magiging presyo. Ang masakit pa doon, Brad, baka mas mababa pa. Syempre, Brad, hindi ka makakapalag doon kasi sabihin nila, bakit si binigay mo ng ganito yung presyo mo, ganon, ganyan, di ba? So, hindi mo na mapapanindigan yung 15,000 mo. For example lang. Paano yung Brad? Pagkain ng ahas mo, pagkain ng aso, ng manok, ng kalapate, pambili mo ng magic props, costume mo, hygiene mo. Saan mo kukuhanin yun kung may assistant ka pa? Bibisyo ka pa, for example. Tapos, ang slogan mo pa sa buhay mo, magic is my life. Ito pa mga brother, may mga future client na nag-i-inquire ng ganito, location. Siyempre, sasabihin mo naman yung location mo. Alam mo sagot nun, ay, sayang, malayo pala. Pero po siya na, brother, sa totoo lang, hindi naman talaga kukuha yun. Doon pa lang sa pag-i-inquire niya, malabo pa sa tubig ng kanal eh. Lalo na yung mga ganitong inquiry. Magkano naman? Ako, Brad, patay ka dyan. Malamang sa malamang ang budget niya, 1-2, may kasamang catering. Ngayon, brother, nasa sa'yo na yan kung pag-aaksayahan mo pa ng panahon yung mga ganong inquiry. Ito, konting tips lang mga brother. Ito yung mga future client na possible na mabook mo. Yung mga ganitong inquiry. Sir, available ka pa ba sa Sabado? Magkano ang down payment? Sir, available ka pa po ba sa Sabado? Magkano po ang down payment para sa Magic Show and Puppet Hosting? Yon, Brad. Puta, medyo malapit-lapit sa katotohanan yon, Brad. Malapit-lapit sa katotohanan yon. Eto pa, Brad. Sir, available ka pa sa Sunday, 3 p.m. Cavite area. May transpo po ba? And magkano po?
Yan, brother, 80% matutuloy yan. Maniwala ka sa akin, matutuloy yan. Saka yung mga ganitong inquiry. Sir, kami po yung bisita nung Sunday, napanood po namin yung show nyo. Available po ba kayo next week para sa birthday ng baby ko? Ayan, brother, malalapit na sa katotohanan yan. Sobrang lapit na niya, mga brother. 89.1234556%. Pasok na yan, bro. Yung mga ganyang inquiry, mga future client na ganyan, pwede mong pag-aksayan ng panahon niyan, brother, kasi malapit yan sa katotohanan. At the same time, hindi masasayang ang oras mo. Di ba? Pero yung mga unang nabanggit ko, mga brother, no, pag nagtanong, akala mo sila ang nagpapakain sa'yo at bumibili ng props mo. Brad, panahon na para itulog mo na yan. Mapupuyat ka lang dyan, bro. Sa totoo lang, brother, nangyari na sa akin yan, no? In real life. Nag-inquire sa akin, brother, mahigit 1 oras kami nag-usap. Hanggang sa nauwi kami sa magic show na lang. Kasi, Brad, meron siyang kausap na ganito lang yung presyo, kompleto na. Ang sagot ko doon, brother, ma'am, kuhanin mo na. Nakamura ka na dyan. Ba't mo pa ako kinakausap? Okay na yan. Ang nakakatawa daw, mga brother, no, ipinagpipilitan niya na ako daw ang mag-show kasi napanood daw nila ako. Sabi ko, ganun nga yung presyo, paano nga yun, malayo. Apa, sabi mo naman sa akin, sige na, dadagdagan ko lang ng ganito, ganyan, ganon. Sa mga brother, nagdagdag siya, no? Pasok naman na. Kung tutusin, pasok na kasi Manila lang. Tapos, Brad, 1 week, hindi siya nagparamdam. Ang sabi ko, mag-down na, hindi siya nag-down. So, para sa akin, wala na yon. Wala na akong pakialam sa'yo, bahala ka na sa buhay mo. Pagkalipas ng 1 linggo, mga brother, nag-chat sa akin na ganitong oras daw, kailangan nasa venue na ako, ganyan, magdadaw na daw siya. Mga brother, Sunday yung event niya. Sa totoo lang, wala akong event ng Sunday. Sabi ko sa kanya, meron na akong event niyan umaga. Darating ako sa iyo dyan, 12. Ang start ng party niya, 12. Natakot siya. Hindi, ganito, usapan natin, 12 dapat, gano'n. May event na ako eh. Pero sa totoo lang, brother, wala talaga akong event nun. Isipin nyo, mga brother, pera na yun, ha? Kasi, brad, ramdam ko hindi siya maayos maging kliyente. Tapos, masyado siyang demanding. Tapos, kino-compare niya pa ako sa iba. Samantalang binigay ko na nga yung chance para kuhanin niya yung kausap niya. Kuhanin mo na yung kausap mo para, di ba, okay ka na. Kasi okay lang naman ako eh. Hindi ko rin naman nahabulin yung show mo. Kung ayaw mo sa akin, wala namang problema. So, ano ang lesson doon, mga brother, no? Hindi naman sa lahat ng oras gagamitin natin yung pride natin, no? Pero minsan, Brad, kailangan mong gamitin yon para din sa kapakanan mo. Kasi ang mangyayari niya, Brad, ikikwento niya ako kani-kanino eh. Sigurado yon. Kasi taklesa eh. Pero may pera naman. Kaya yung pagsingil lang mababa, okay lang naman yan. Pero kailangan nag-upgrade ka. Kasi Brad, nag-upgrade ka ng gamit mo eh. Tapos singil mo, ganun pa rin. Kawawa ka naman. Oo, sasabihin ng iba, kaysa naman walang show. Importante may show, di ba? Tama naman yon. Pero ang tanong, mga brother, hanggang kailan mo gagawin yun? Ngayon, mga brother, kung hanggang doon lang talaga yung kalidad mo bilang isang performer, nasa sa'yo na yan, bro. Pero I hope itong video na to, kahit papano, magbigay linaw din sa isip mo. Para habang tumatagal ka sa pagiging entertainer, habang tumatagal ka dito sa mundo ng entertainment, nag-grow ka. Nagkakaroon ka ng value. Kumbaga, hindi ka lang nananatili sa baba. Nagle-level up ka rin. Ang pangit naman, brother, 20 years ka na, nandiyan ka pa rin. Ang pangit, di ba? Nakatakot tumanggi kasi pera na yon. Nakakapanghinayang. Pero in reality check, mga brother, minsan, kailangan mo rin gawin na tumanggi. Nakakatulong yon, bro, para mas tumaas yung value mo at mag-grow ka pa. Meron ka may encounter na mga ganyang kliyente, sana alam mo na ang dapat mong gawin. At hindi mo dapat gawin. Muli, maraming salamat sa panonood ng video na to. I hope meron kayo natutunan at nakuwang konting tips. Ako to si Jeffrey De Los Reyes at ito ang magic na walang daya. Konti lang. Woohoo!